So ito, usapang metal framings mga kumbate. Sa mga nagtatanong mga kumbate, ano nga ba yung disadvantage at advantage nitong mga katulad nitong mga metal framings mga kumbate? Ito, pagdating sa pamamaraan na ganito mga kumbate, which is, ang advantage mo dito mga kumbate sa metal framings, madali siyang i-install, hindi siya mabigat, at saka hindi siya matrabaho. Mga kumbate, gawa ng hindi ka na ho maglalagari niyan. Gunting lang, sapat na po. Ayan. Pagdating naman sa labor cost nito mga kumbate, medyo makakamura ka nito mga kumbate. Bakit? Kasi madali lang i-install at hindi mabigat. Siyempre yung hingi sa inyo ng mga kontraktor nyo kung meron man kayo, hindi ganong kamahalan yan mga kumbate. Gawa ng hindi siya mabigat trabahuin mga kumbate at hindi siya Ang advantage naman sa may-ari nito mga kumbate, pagdating sa metal framings, hindi ho to dinadapuan ng anay mga kumbate, o hindi ito nabubulok mga kumbate. Hindi kagaya ng kahoy na inaanay, nabubulok. Yan po yung disadvantage nito mga kumbate sa pagdating sa metal framings. Para sa akin talagang pag nagkikisami ako mga kumbate, talagang pinupurso ko at sinasabi ko sa may-ari na metal framings yung gamitin natin ma'am. Ayan, para sa presyo rin mga kumbate, hindi rin yan nagkakalayo mga kumbate. Medyo makakatipid ka rin dito kasi mura lang yung mga gantong klaseng mga metal framings kaysa sa kahoy. Pagdating naman sa kahoy, magdedepende yan sa kung ano yung uri ng kahoy mga kumbate, kasi merong mga mahal na kahoy. Ayan. Yun yung disadvantage ng mga ganito. So yan, ayos na mga kumbate. Na kung saan tapos na yung master bedroom nila madam. At saka yung banyo, which is tapos na rin. Ito, tapos na rin to mga kumbate. Bali talagang kakaiba talaga yung nila mga kumbate, gawa ng merong dalawang ilaw sa dalawa magharapan. Yan, magkaharap yung dalawang ilaw nila mga kumbate. Kung saan dito naman sa part ng kwarto, na pangalawang kwarto, ito, pinapalagyan ko ng metal framings. Yan, pinapalagyan natin ng support para mas lalo pang tumibay. Yan. Bali ng bahala ng mas mabusisi mga kumbate, basta sigurado tayong sure yung pagkaka-install. Yan, kiniklip, ginagamitan natin ng W clip. Ito mga kumbate. Saan natin lalagyan ng hanger. Yan, bali tatlong hanger yan. Isa dun sa dulo, gitna, tapos saka dito. Ganon din dito mga kumbate. Isa sa gitna, dulo, tsaka dito. Ayan. Bali tatlo, pinagdagdagan ko para mas lalo pang tumibay. Dagdag suporta. Yan. Bali yung gagawin namin, ito na lang, tsaka itong kabilang kwarto nito. Tsaka itong banyo, meron pa palang banyo mga kumbate. Yan. Ayun, makikita nyo mga kumbate kung gaano kahirap yung So kinakailangan, kasi nga gawa ng mataas na yung nasa itaas. So kinakailangan nating gumawa ng tungtungan, improvise mga kumbate. Nasa client kumbate lang yung makikita. Mga kumbate, kasi nga pahirapan na makaakyat kasi nga yung bubong dikit na sa mismong beam. So hindi na makakatayo, hindi kagaya nung doon na mataas yung spasyo. Ayan. Kaya ang ginawa namin, makabare na lang doon, saka maribit sa ibabaw, okay na. Yan yung mga kumbate, simpleng pamamaraan pero talagang pahirapan yung pag-i-install. Ayan. Ayan. Talagang tiyagaan mga kumbate. Bali, dalawa ipapalagay ko dyan, saka dito. May part na to. Saka dito. Lalagyan din dito mga kumbate. Tatap tayo dun, o pwede rin doon. Yun yung tinatawag mga kumbate na diskarte ba o talino. Yung ano ba yung gagamitin? Ano ba yung mahalaga? O ano bang mas matimbang? Diskarte ba o talino? Ayan. Yan, ito mga kumbate. Lahat naman ng tao merong talino. Pero yung ginamit nila dito, which is diskarte. Ayan. So, baka sabihin ng iba, yung ginagawa namin, pang tamad, hindi po. Wala po tayong anuhan dun mga kumbate. Medyo masikip na talaga dun. Kaya ito yung magiging silbing pamaraan. Yan. Ayos. Yan, bali ito yung natin mga kumbate. Bali papasunod nila madam to, na kung saan papainstilahan to ng ceiling. Paikot ng bahay nila, paikot sa bahay nila mga kumbate. Bali ito yung front ng bahay nila, na kung saan
cement board pa rin yung gagamitin natin. Bali, nakwenta ko na yun kung ilang board yung magagamit dyan at ilang metal framings. Diretso hanggang sa likod. Ayan, diretso hanggang dito. Paikot mga kumbate. Lahat ng bulada, bali ito garage nila to mga kumbate. Ay, napaka-elegante ng bahay na to na kung saan kanto-kanto yung mga CCTV mga kumbate. Merong mga CCTV yan. Yung kwarto nila madam, merong mga CCTV. At dito naman sa mga salas nila, living area, merong CCTV dito mga kumbate. Ayun, nasa gilid. Ayan, napaka-elegante. At ito, bali sinabi ni madam kanina na quotationan daw siya. Bigyan daw siya ng quotation about dito sa ceiling outdoor. Ito. Bali dito kami medyo ina-analyze ko mga kumbate kung paano namin yan maano kasi nga late lang yung gap. Tsaka pahirapan talaga yan malagyan ng ceiling gawa ng napakadikit, pero gagawa natin yan ng paraan mga kumbate. Bali yung magsisilbing tungtungan namin about dito, pina-order o umorder tayo ng kawayan. Tsaka sabi ni madam siya daw mag-provide ng 2x2 para sa magiging ista ng kawayan mga kumbate. Yan. Diretso yan hanggang dun mga kumbate, paikot ng bahay nila. Bali ito yung likod, garage, front, tsaka dun sa may sa right side niya. Yan. Yan. Ito. Finish na. Kung saan, pinalinis ko na sa tropa. Bali yung mga board, nandito na naka-balandra dito mga kumbate, pinalagay ko dito. Bali yung board na sobra natin, which is 2 piraso. Tsaka merong mga retaso na ito yung mga mga kumbate na pagdating sa proyekto, talagang pinapalinis ko yan mga kumbate. Bali ito, papalagay ko to sa sako kasi nga delikado yung mga retaso at yung mga mga bala ng blend rivet na nagamit na. Yan, delikado yan mga kumbate, makakatusok yan sa paa. Bali dito sa may part ng kwarto nila madam, tapos na. Ito, pinalinis ko na rin. Ayan, pinalinis ko na rin mga kumbate. Although, hindi talaga talagang linis na linis mga kumbate. Hindi naman natin talagang linis na linis talaga. Ang akin lang, makukuha yung mga retasong plywood, tsaka yung mga alikabok dahil minsan pumunta sila madam dito at kine-check yung gawa natin. Ayan. Para na rin sa kaligtasan. Ayan. Ito yung last namin na ginawa ngayon. Bali, tapos na. Yan, napakaganda na. Ito, okay. Pagtatapos para sa cement board installation mga kumbate na kung saan yung mga basura, which is pinapaligpit ko sa tropa. Bala dito sila sa loob, pasukin natin. Yan. Ito yung mga karaniwang basura mga kumbate na nakukuha o nagmumula sa mga hardiplex, retaso, alikabok. Ayan, talagang pinapalagay ko yun sa sako mga kumbate para hindi pa kalat-kalat. Kasi nga, kung wawalasin natin, tas ilalagay natin sa gilid, pag merong hanging malakas, syempre pupunta yan, didikit yan sa wall mga kumbate. So, ang magiging resulta niyan, pagdating sa pintura, maglilinis tayo ng maayos dito mga kumbate kasi nga yung wall, which is meron na itong mga alikabok na nakadikit. So, pupunasan natin to ng basahang medyo basa. Pero hindi naman talagang basang-basa mga kumbate. Para malinis kasi nga meron itong mga alikabok. Ayan. Ayan, mapapansin nyo mga kumbate yung ko. Meron niyang mga alikabok na nakadikit. So, bago natin to applyan ng acrylics o kahit anong klaseng primer, mapa-Davis man yan, lahat yan, tatanggalin natin to. Lagyan natin ng Ayan, bali, pinapalinis ko to. Dito, dito si Foreman. Foreman, ano sasabi mo? Sa vlog natin. Okay daw. Balin yung mabait nating Foreman, napakasipag din. Ito yung kanyang tauhan, taga Usamis Oriental. Ayan, Foreman.